alam naman natin na yun naman ang dahilan kung bakit tayo nananalangin. Makatagpo natin ang Panginoon. Pero kung minsan, ang pananalangin ay nagiging pagkakataon lang natin para mag-grant o kaya naman mag-solicit sa Diyos ng mga bagay na kinaiinisan natin, mga bagay na gusto natin mula sa Kanya. Wala naman pong masama doon. Kung yun ang laman ng puso mo at nais mo itong sabihin sa Panginoon, mabuti yan. Ibig sabihin niya, nagtitiwala ka sa Panginoon at alam mong pinakikinggan ka niya. Amen. Pero ang tanong, kapag ba tayo'y nagdadasal at gusto nating tayo'y pinakikinggan ng Diyos, ikaw ba'y handang makinig sa Diyos? Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umakyat si Jesus sa bundok upang manalangin. Isinama niya sina Pedro, Juan at Santiago. Samantalang siya'y nananalangin, nagbago ang anyo ng kanyang muka. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti. Di kaginsa-ginsay lumitaw ang dalawang lalaki, sina Moises at Elias, na napakitang may kaningningan at nakikipag-usap sa kanya. Pinag-usapan nila ang nalalapit na pagpanaw ni Jesus na magaganap sa Jerusalem. Tulog na tulog si Pedro at ang kanyang mga kasama, ngunit sila'y biglang nagising at nakita nila si Jesus na nagniningning at ang dalawang lalaking nakatayo sa tabi niya. Nang papaalis na sa tabi ni Jesus ang mga lalaki, sinabi ni Pedro, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Ang totoo'y hindi niya nalalaman ang kanyang sinasabi. Nagsasalita pa siya nang matakpan sila ng isang ulap at sila'y natakot. At may isang tinig mula sa alapaap na nagsabi, "Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan." Nang tumigil ang tinig, nakita nilang nag-iisa na si Jesus at hindi muna sinabi ng mga alagad kanino man ang kanilang nakita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Nitong nakaraang linggo, unang linggo ng Kwaresma, ang pinagnilayan natin ay ang panalangin. At ngayon ay tila nagpapatuloy ang temang ito at binibigyan tayo ng panibagong anggulo tungkol sa pananalangin. Si Jesus kasama ang mga alagad ay umakyat sa bundok para manalangin. Sa matandang tipan po, ang pag-akyat sa bundok ay palaging associated o isang pagkakataon para makatagpo ang Diyos. At alam naman natin na yun naman ang dahilan kung bakit tayo nananalangin. Makatagpo natin ang Panginoon. Pero kung minsan, ang pananalangin ay nagiging pagkakataon lang natin para mag-grant o kaya naman mag-solicit sa Diyos ng mga bagay na kinaiinisan natin, mga bagay na gusto natin mula sa Kanya. Wala naman pong masama doon. Kung yun ang laman ng puso mo at nais mo itong sabihin sa Panginoon, mabuti yan. Ibig sabihin niya, nagtitiwala ka sa Panginoon at alam mong pinakikinggan ka niya. Amen. Pero ang tanong, kapag ba tayo'y nagdadasal at gusto nating tayo'y pinakikinggan ng Diyos, ikaw ba'y handang makinig sa Diyos? Because if prayer is communication, then you should not only be speaking, you should also be willing to listen. Yes or no? Kung ang pagdarasal o ang panalangin ay pakikipag-ugnayan sa Diyos, hindi ka lang dapat nagsasalita, dapat marunong ka ring makinig. At ito ang sinasabi ng tinig mula sa langit. Ito ang aking anak, ang aking hinirang, siya ang inyong pakinggan.
Pwede ba nating uliting lahat? Siya ang inyong pakinggan. Sa mundo nating napakagulo ngayon, napakaraming mga usaping politika, napakagulo ng social media, usong-uso na naman ang pag-unfriend, nagdedebate, magkakapamilya at magkakaibigan. Sa panahon natin ngayon na parang lahat may opinyon. Sa panahon natin na hindi natin alam kung sino ang paniniwalaan natin dahil napakaraming fake news, disinformation at misinformation. Ano ang paanyaya sa atin? Siya ang inyong pakinggan. Baka ngayong panahon ng Kwaresma, ginugulo lang tayo ng demonyo para ang pakinggan natin ay ang tinig ng mundo. At malayo ang ating mga tainga at ang ating mga puso sa pakikinig sa dapat natin talagang pakinggan ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya minamahal kong mga kapatid, ang paanyaya sa atin, umakyat tayo sa bundok ng pananalangin. Kagaya ni Jesus, lumayo muna tayo sa mundo kasama ng mga alagad upang doon mapakinggan natin ang tinig ng Panginoon. Upang doon marinig natin ang kanyang pangako na hindi tayo kailanman lolokohin. Dahil kapag ang pinakinggan natin ay tinig ng mundo, bibigyan lang tayo ng panandaliang kaligayahan. Pero hindi naman ito mapaninindigan. Sapagkat ang salita ng tao'y pwedeng magkamali. Pero ang salita ng Diyos, mapanghahawakan nating lagi. Amen? Kaya yun yung palagi nating panghawakan. Salita ng Diyos. Yun ang ating pakikinggan. Salita ng Diyos. Yun ang paglalaanan natin ng oras. Salita ng Diyos. Hindi. Kapag tayo nagso-social media, mas marami pa tayong oras ng pakikinig sa mga politiko na mahilig mangako, pero palagi namang napapako. Huwag na nating banggitin na alam mo nang napapako, binoboto mo pa. Di ba? The point is, ba't ka pa nagpapabola, alam mo namang lulukuhin ka? Mas gusto mo pang pinakikinggan yung tinig ng nagpapakilig. Bebe ko, kumain ka na? Musta ka na? At nag-aaksaya ka ng panahon, investing your time in relationships that don't even have labels. Di ba? Wala na nga label, pinag-aaksayahan mo pa ng panahon. Nakikinig ka sa mga salitang palipad hangin lang naman. Pero ang salita ng Diyos, ang panghahawakan natin, atin bang pinakikinggan? Do we spend time reading or listening to the Word of God, lalo na ngayong panahon ng Kwaresma? Nag-extend ba tayo ng effort na magdasal in silence para mas marinig natin ang Panginoon? O hanggang ngayon, salita pa rin tayo ng salita. Ang mapanghahawakan natin ay ang pangako ng Diyos. Kaya yun ang pagtuunan natin ng pansin. Kagaya sa unang pagbasa, nangako ang Panginoon na sila'y dadalhin sa lupang pangako. Alam natin na matutupad ang pangakong ito pagdating ng takdang panahon, pero higit sa inaakala nila yung katuparan ng pangako ng Diyos. Ang pangako kay Abraham ng ating Panginoon, bibigyan ko kayo ng lupain sa iyo at sa iyong angkan. Pinagkaloob naman ng Diyos yon, pero hanggang ngayon pinag-aagawan nila yung lupang yon. Sapagkat ang tinutukoy ng Panginoon na lupa na pananahanan nila ay hindi lugar sa mundong ito. Sa nilinaw ng ating Panginoong Hesus nung siya'y dumating, na ang nakalaang tahanan para sa atin ay hindi lugar sa mundong ito, kundi lugar sa piling ng Diyos sa langit. Amen? Ang kaharian ng Diyos ang tinutukoy na lupang pangako. Kaya ano ang sabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa natin ngayon? Huwag tayong magumon sa kamunduhan. Huwag nating ipagpalagay na yung mundong ating ginagalawan na nagbibigay sa atin ng kaligayahan ngayon, dito tayo mananahan. Hindi. Dumadaan lang tayo sa mundong ito. Pero ang patutunguhan natin ay ang langit. Ang kaharian ng Diyos. Meron ba ditong gustong pumunta sa iba? Meron ho ba? Lahat ho ba tayo gustong pumunta sa langit? Abay, buti naman. Kaya nga kayo nagsisimba. Doon tayo pupunta.
Kaya tandaan nyo, dumadaan lang tayo dito, huwag kayong masyadong malibang. Ang panghawakan ninyo'y huwag ang pangako ng kayamanan, kapangyarihan at kaligayahan ng mundo. Ang panghawakan natin ay ang pangakong, ang lupang pangako ng Diyos, at yan ay ang buhay na walang hanggan. Kaya ipinakita ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang kanyang pagbabagong anyo ay para patotohanan sa kanila na pagkatapos ng kanyang pagpapakasakit at kamatayan, ay mayroong malwalhating muling pagkabuhay. Na hindi kabiguan ang kamatayan, hindi kabiguan ang paghihirap. Minamahal ko mga kapatid, our Lord is giving us encouragement that you're suffering now, the death that you experience now is only temporary. Panandalian lang yung mga pagsubok na pinagdadaanan mo. Panandalian lang yung mga kabiguang nararanasan mo. Kaya ipinasisilip ng Panginoong Jesucristo sa kanyang mga alagad ang kanyang maluwalhating anyo upang ipaalala sa atin na sa buhay ng Kristiyano, walang tragic ending. Lahat tayo mag-e-enjoy sa happy ending. Amen ba yon? At hindi lang happy ending, kundi glorious ending. Kaya nga, natutuwa ako sa nabasa ko sa isang pangungusap sa saligang aklat ng Legion of Mary. And let me end my reflection with this. Sabi doon, para sa isang Kristiyano, walang kabiguan, sapagkat ang kabiguan ay tagumpay na naudlot lamang. Minamahal ko mga kapatid, pray, magdasal, upang marinig natin ang tinig ng Panginoon na nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hindi natatapos sa kabiguan ang buhay natin bilang mga Kristiyano. May nakalaang kaluwalhatian. Sa kanyang pangako'y palaging may katuparan, sapagkat ang kanyang salita ang ating mapanghahawakan. Amen. Mula sa makasaysayang simbahan ng Baraswain, binabati ko kayong lahat at nagpapasalamat ako sa patuloy ninyong pagsuporta sa aking social media ministry, ang Sa Madaling Sabi. Ang aking mga pagninilay araw-araw ay maaari din po ninyong marinig sa #1 Catholic prayer app sa buong mundo, ang Hallow app. Alam nyo ba na maaari din ninyo itong i-download ng libre sa inyong Google Play Store at Apple App Store para manatili kayong updated sa mga pagninilay sa Ebanghelyo araw-araw. Gayun din naman, huwag niyong kalimutan na i-like at mag-subscribe sa aking social media platforms na makikita po ninyo dito sa ating screen para manatili kayong updated sa mga bagong contents. Maririnig din ninyo ang aking podcast sa Spotify. Naglalabas po ako ng content every Thursday at yan po ang Sabihin Mo sa Akin. Kung na-inspire at na-bless ka ng reflection na ito, huwag mo sanang kalimutan na i-share din ito sa mga kapamilya o kaibigan mo na nangangailangang marinig din ang mensaheng ito. Ako po si Father Franz Dizon, ang content creator ng Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation. Hanggang sa muli.